Noong December 2010, nakapanayam ko rin po si Comedy King Dolphy sa programa sa GMA News TV. Dito, binahagi ni Dolphy ang ilang kwento tungkol sa kanyang pamilya at kung paano siya nagsimula sa showbiz. Panoorin po natin ito. Okay, naku, matagal po namin inayahan na si Mang Dolphy, pero eto, napaunlakan din po tayo at sa pagkakataong ito, napakasaya po namin lahat dito sa Tonight with Harold Clavio. Magandang gabi po, Mang Dolphy. Magandang gabi. Pag sinasabing King of Comedy, ano bang pakiramdam mo nun? Ayoko eh. Ayaw nyo? Ayoko. Bakit? Ay, comedian na lang. Tama na yung comedian. Oo. Pero di ba yun yung parang respeto at pagkilala? Maganda lang pakinggan. King of Comedy. Pero, alam nyo, pareho po kaming taga-Tondo. Yan, sa Pretil po ako, Herbosa. Sus Mariosep. Ngayon lang tayo nakita. Oo nga eh. Paano ba kayo nagsimula? Nagsimula ako, mananayaw ako. Nagdadala lang ako ng pagkain doon sa kapatid ko. Kasama ko yung father ko. Pero di ba, hindi Dolphy ang una yung screen name eh? Naghahanap sila ng pangalan. Nakakita sila ng pangalan. Yung lumber shop din sa kanto ng Raon. Oo. Yung Golay Lumber. Golay Lumber. Yun ang pinangalan sa Golay ka muna. Golay, ayun. Pero naging Golay na ako. After ko na, iba naman, pinalitan ni Mr. Dale sa Opera House. Huwag na Golay niya. Gawin natin Dolphy. Finally, pagdating ko kila Dr. Perez, ginawa na, ano ba pangalan mo talaga? Dolphy, ho. Palayo ko. O, Dolphy na lang, sabi ni Dr. Perez. Maganda naman, cute naman eh. Naku, ito po, isa ko sa hindi natin malimutan kay Mang Pitol. Ayan, mismo pong si Pinoy, ginawa rin po siya ng Grand Collar of the Order of the Golden Heart. Yan, para sa kanyang kontribusyon sa sining at iba pang charity works. Ang inaabangan namin yung national artist. Pero ito hong karangalan nito, paano nyo nung nabalitaan nyo, anong naramdaman nyo doon? Nagulat ako eh. Sabi ko, hindi ko nadidinig yan ah. Sabi ko, maski na anong award yan, basta galing kay Pinoy ba? Oo. Magandang award yan. Opo. Sa madaling salita, yung palang award na yun, matandaan ko na, kaya magsaysay pa. Wow! Oo. So, sa madaling salita, binalik ni Pinoy doon. So, ako lang meron ngayon yan. hindi ko namin akinin. Pero hindi ka ba nagulat kasi siyempre nung election, nasa kabilang... Yun na nga, sabi ko, bakit ka eh, di ba? Kanya nung tinanggap ko, sabi ko, tingnan mo nga naman, napakabait ng presidente natin. Binato ko siya ng bato, binatuhan ako ng tinapay, sabi ko. Parang ang ganti niya. So, nung nagkita kayo, anong sinabi niyo po? Wala nga. Nung nakita na kami sa Malacanang. Binigyan din kami ng award sa Manila eh. Okay. Nilapitan ko pa siya. Sabi ko, I'm sorry naintindihan ko yan. Kilala nga ako kayo bilang isang mabuting ama, no? Talagang mga anak nyo eh. Kumbaga sa 75% ako, pasado naman bilang ama. Dahil marami din akong atraso sa mga anak ko dahil madami sila eh. Ilan mo ba yan? 18 yun eh. Mabubuhos mo ba lahat yung mukha ngayon, mga apo ko na yung mga dumaan. Ilang bulso ko sa lalaki, si Bandor. Meron ng anak na ako, produce sa mga walang iya eh. Kamusta na ho kayo ni Miss Shaja? Kasama niyo sa buhay. Yan. Forever loving kami yan. Napapakinggan ba? Wala ho. Hindi ko nakikinig. Nagtatago ba? Hindi ko nakikinig. Mahal ko yan. So, hindi natin alam pa kay Mang Dolphy na madasalin po siya at habang nagte-treadmill po siya, nagro-rosaryo siya. Paano magagawa yun? Yung iba nanonood ng TV pag nag-treadmill, di ba? Ako nagro-rosaryo ako, nakaka 10, 12 minutes, 15 minutes ka na sa kawan, rosaryo. Tama. May pawis ka na. Pinapawisan ka na. Kamusta naman po ang kalusugan niyo kung marapati po namin? Hindi maganda kalusugan ko actually. Mahina ang lungs ko eh. So madalas, minsan nag-oxygen ako dyan. Ganun talaga eh. Dati nagkasunod-sunod sa text na wala na raw. Di ba? Ang dalas ko nang namatay eh. Ang dalas na Sawan-sawa na ako sa text na namamatay ako. Meron mo ba pwede na sabing regrets sa buong karir ninyo? Wala na yun.
No regrets ako. No regrets. Sabi ko nga, mamamatay ako, mabubuhay ako uli. Artista pa rin ang gusto ko. Artista pa rin.